Welcome back sa aming channel, guys. So ito na yung part 2 ng part 1 kahapon na yung driver nila na karelasyon ni Mommy at gusto niyang mabawi yung kanyang anak. Actually, habang pinapanood ko yung part 2 na to, guys, parang natatouch ako, yung parang nakaka-relate ako bilang isang ina na nagtatrabaho sa ibang bansa para sa mga anak mo. Yung gagawin mo ang lahat, even though na ang kapalit nun is hindi mo sila makita, hindi mo sila makapiling for many years, especially if nagtatrabaho ka sa abroad na walang papel. Sabihin na natin na isa kang TNT, di ba? Mas pipiliin mong manatili sa malayong lugar, malayo sa pamilya mo, at lalong-lalo sa mga anak mo, if ang kapalit nun is mabigay mo yung lahat na gusto nila, and para ma-secure na rin yung future nila. Ang masakit lang dito is tinatago ng sariling ina ni ate ang kanyang sariling anak. Which is parang napaka-unfair, 'di ba? Kasi ginawa mo naman ang lahat para sa kanila, and plus hindi naging pabaya si ate sa kanyang pamilya at lalo na sa kanyang mga kapatid. Which is katulad nga ng sinabi ko, kapag TNT ka sa ibang bansa, hindi ka makakuha ng sarili mong bank account, which is yung ginawa ni ate is pinapadala niya sa Pilipinas sa kanyang ina ang pera na pinaghirapan niya sa Japan. Pero ito namang si nanay, sariling ina niya, nakuha pa na um, parang pinamigay yung kanyang pera, which is, oo nga, kahit na nakapangalan sa nanay niya, pero may mga ebidensya naman sa text na sa kanya yung pera na yon. Tapos, milyon pa ang pinautang na pera sa kanyang kapatid na hanggang ngayon is hindi pa nabayaran, at ang sagot ng kanyang kapatid is manigas ka. 'Di ba? Parang napakasakit. Yung alam mo tayong mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa, kahit na hindi man natin gustong sabihin, na masakit man sabihin na parang ginagawa tayong ATM, pero ang sa atin lang is maibigay natin yung kaligayahan ng ating pamilya na nasa Pilipinas. Kasi on the first place, bakit tayo ng ibang bansa is para sa ating pamilya, right? Pero yung hindi lang tama is sometimes mahirap makipag-negotiate o mahirap gumawa ng isang business sa kapamilya. Kasi minsan, pamilya mo, yun pa yung magluloko sa'yo, di ba? Which is already tested. May mga pamilya na ginagamit ka lang dahil may kailangan sila sa'yo. If wala na silang kailangan sa'yo, wala, basura ka na. So, masakit sa isang ina na ginawa mo yung lahat para sa anak mo, tapos ito lang yung magiging kapalit niya for 13 years na hindi niya nakapiling yung kanyang anak. Pero nung umuwi na siya, na gusto niyang makapiling yung kanyang anak, itinatago na sa kanya ng kanyang sariling ina. Kumbaga, obvious na binibrainwash ng nanay ni ate ang kanyang anak. Sana naman makonsensya yung nanay ni ate na sabihin na natin na sila yung nagpalaki sa anak ni ate, pero hindi naman nagpabaya si ate, di ba? And plus, nagtrabaho si ate sa ibang bansa, lahat sila nakinabang. Which is, kung hindi sa kay ate, hindi sila siguro nakapundar ng mga ganong mga ari-arian, at hindi sila nagkaroon ng magandang buhay kung hindi dahil kay ate. Mas masakit kasi sarili mong ina. Sarili mong ina, ipagdadamot sa iyo ang sarili mong anak, which is ang sakit. Ang sakit-sakit. Hindi na bali na hindi mo makuha yung pera, pero yung anak mo, na buong buhay mo, iniisip mo, kaya ka ng ibang bansa nang dahil sa anak mo. Tiniis mo yung lahat. Tiniis mo yung pangungulila sa pamilya mo para lang sa kanilang future. Which is, relate ako dito sa situation na to. Pero, um, na-fix ko rin yung problema namin na ganito. So, actually guys, parang kinikilabutan ako habang pinapanood ko yung part 2 na to. Parang masakit tingnan na umiiyak si ate. Inikot niya ang buong pamilya niya para lang makita yung anak niya na itinatago nga sa kanya.
So, sa anak ni ate na si Ara, sana one day ma-realize mo, magiging ina ka rin, and hopefully hindi mangyayari sa iyo ang ganito, which is dapat na-appreciate mo naman ang lahat ng hirap na ginawa ng nanay mo para sa iyo. Tapos yun lang yung isusukli mo sa kanya. Which is, ang mali lang naman ni nanay mo is gusto niyang lumigaya. Mahirap ba tanggapin yun? Mahirap ba tanggapin na kahit minsan, lumigaya naman yung nanay mo? Yun lang naman sana ang maibigay mo sa nanay mo. Pero hopefully, girl, hindi to dumating sa point na sa'yo naman mangyari ang ganito. Na ikaw maghahabol sa anak mo, na gusto mong makapiling yung anak mo, pero yung sarili mong ina, itatago sa iyo ang sarili mong anak. Masakit. Masakit na makikita si ate na labis yung pag-iiyak dahil lang na gusto niya makapiling ang kanyang anak. So, hindi ko alam guys. Hindi ko alam kung paano ako magre-react sa situation na to kasi feeling ko relate na relate ako as a mother na nagtatrabaho sa ibang bansa and then isinantabi yung pagkakataon na makapili yung sarili mong anak for the sake ng kanilang future. So sa mga anak dyan, ang masasabi ko lang sa mga anak dyan na yung mga nanay is nagtatrabaho sa ibang bansa, magsumikap kayo sa inyong pag-aaral, and plus, ang maibibigay nyo lang sa ina nyo na nagtatrabaho sa ibang bansa is pagmamahal na huwag nyo naman sana ipagkait sa inyong mga ina. So, yun lang yung masasabi ko dito. Wala na akong masasabi pa sa pamilya ni ate girl, which is mga mukhang pera talaga sila. Which is pera lang talaga ni ate ang habol nila. Wala na silang pakialam, is nasasaktan na yung si ate, na yung gusto lang naman ni ate is makapiling yung kanyang sariling anak. So, sana ate, one day, darating yung araw, hindi mo man makuha yung mga pera mo na nilustay ng pamilya mo, but hoping na maayos mo yung problema mo sa relasyon mo between you at sa iyong anak. So, that's all ang masasabi ko guys, and thank you so much.